maraming creator ang maliligwak dahil sa bagong algorithm na to. May mga nagsasabi na tahimik daw binago ni YouTube ang algorithm. Kaya kung hindi talaga natin alam to, naku, mahihirapan talaga tayong lumago ngayong 2026 at sa susunod pang mga taon. Hello guys, kumusta kayo? Kung bago ka dito, ako si Jem at nagbibigay tayo ng mga tips, advice, updates para sa mga aspiring YouTubers. Hindi nyo ba nahahalata? Yung ibang channel, yung dating halos walang views, ang hirap umangat, hindi nag-grow. Pero ngayon, biglang lumilipad. Biglang nag-grow yung mga channel. Samantala, may mga creator naman na consistent mag-upload, maganda ang thumbnails, maayos ang titles, pero mapapansin niyo, parang bumagal yung growth. So ano yung nangyayari? Ano ba talaga yung nangyayari ngayon sa YouTube? About ba ito sa shadow ban? Sa mga jail views? O may tahimik lang na nagbago ngayon sa algorithm ng YouTube? Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba yung napapansin ng maraming mga creators o sa bagong direksyon ng YouTube this mid-year 2026. Kaya kung hindi ka pa updated, stay tuned lang at panoorin mo to hanggang dulo. Mga ma'am sir, naniniwala ka pa rin ba hanggang ngayon na ang algorithm ay simpleng ganito? Mataas na CTR, mas maraming views, mas maraming uploads, mas mabilis na-grow. Naniniwala ka pa rin ba dyan hanggang ngayon? Well, somehow, medyo konti, pero hindi na palagi. Especially ngayon. Ngayon na hindi na ganun kasimple. Napansin nyo ba dati, kapag maganda yung thumbnail ng video mo, or let's say may nilagay ka na clickbait, hindi naman malalang clickbait, pero may curiosity kang nilagay. In fairness noon, makakakuha talaga ng traffic. Somehow, papanoorin talaga yung video mo. Napansin nyo ba na noon, sapat na yung ganun. Pero ngayon, naku po, matalino na yung system recommendation. Ngayon, hindi lang tinitingnan yung thumbnail mo. Hindi lang nito tinitingnan kung sino-sino yung nag-click, kung gaano karami yung nag-click ng video na yan. Hindi lang about sa title mo. Ito mga ma'am sir, based doon sa mga creators na nagre-research talaga about YouTube algorithm ngayon. Mas mahalaga na daw ngayon kung sino yung nanonood hanggang dulo ng mga video natin. Maliban doon, kung sino-sino yung bumabalik para panoorin yung mga next videos natin. In short, sa madaling salita mga ma'am sir, kung mapapansin ninyo, hindi na views ang labanan ngayon. Attention, retention na. Okay mga ma'am sir, ito pa. Isa ito sa malaking changes when it comes sa YouTube algorithm ngayon. So noon or yung mga nakaraang taon, napansin nyo ba na ang kalakaran is video? Diba parang video labat sa video? Pero ngayong taon, parang mukhang channel laban sa channel na yung nangyayari. So ang ibig sabihin nito, kapag may viewer ka na nanood ng isang video mo, so from that moment, sinusukat na ng YouTube kung gaano kalaki yung chance or tsansa na panonoorin ng viewer mo na yan yung susunod mong video. At kapag na-measure ng YouTube na mataas yung possibility. So from that moment, doon na po unti-unti nagkakaroon ng trust, tiwala yung system sa channel natin. So channel versus channel na ngayong 2026. At pangatlong changes na kailangan pagtuunan natin ngayong mid-year of 2026, the effect of returning viewers. Kaya pala mga ma'am sir, mapapansin natin, di ba? Kung before, grabe, nire-recommend ka agad ni YouTube yung mga videos natin. Kaya mapapansin yung medyo mataas talaga yung views ng mga videos natin before. Na kapag ito hindi napansin ni YT at walang bumabalik ng mga viewers doon sa mga bagong upload natin. So patay na. Todas na. For example, ang niche ng channel mo ay cooking vlogs. Mga ganon, about pagluluto. So, kapag nag-upload ka ng video ngayon, today, for example, and yung mga viewers mo na nanood doon, nag-comment doon. So, kapag hindi nakita ng YouTube yung mga viewers na yan, doon sa bagong upload mo, doon sa susunod na bagong i-upload mo, na hindi nagsibalik yung mga yan, isipin ni YouTube na hindi valuable yung ating channel. Na hindi pala nakakatulong yung channel nito kasi hindi bumabalik yung mga viewers nito doon sa mga bagong video niya. Before, hindi naman masyado kasi
Before, maganda lang yung thumbnail natin, maayos lang yung hook natin, di ba? May views na tayo kaagad, may traffic, tumataas kaagad yung CTR natin, yung retention. Pero ngayon guys, iba na yung labanan. Kaya ngayon mga ma'am sir, pansinin ninyo, kahit na hindi ganun kalakihan, kataasan yung views natin, basta nalaman ni YouTube na, may mga returning viewers to, may mga bumabalik at nanonood ng mga videos niya. Malaki yung chance na kapag nag-upload ka ulit, hindi ka mazizero. Hindi ka mazizero, i-recommend at i-recommend pa rin ni YouTube yung videos mo. Nga lang, hindi na ganun kataas yung views like before. Kasi nga, nagbago na po yung algorithm ngayon. Hindi na siya sa views nakatingin, hindi na sa dami ng clicks, kundi doon sa kung sino-sino yung bumabalik sa mga videos natin at bumabalik, patuloy na bumabalik at nanonood. So, ayun naman pala. Nagbago na pala talaga ang laro ngayon. Kaya mga ma'am sir, pansinin natin na kapag mas konti yung mga returning viewer ng ating mga video, asahan na natin, talagang bababa talaga yung reach, bababa talaga yung views ng ating mga videos. Okay, sunod naman, itong tinatawag na viewer satisfaction. Okay mga ma'am sir, sa totoo lang, itong mga bagay na to, hindi ito madalas na dinidiscuss dito sa YouTube. Pero itong bagay na to, viewer satisfaction, isa ito sa pinakamahalaga ngayon dito sa platform. Ngayon, hindi sapat na pinanood ka lang. Hindi sapat na nanood lang yung mga yan sa video mo. Kailangan babalikan ka. Wow, sana all binabalikan. So, kailangan nasiyahan yung mga viewers natin. So, kailangan na-satisfy mo yung mga audience mo. So, paano ba mini-measure ni YouTube itong viewer satisfaction na to? Alright, hindi lahat na makikita mo, hindi lahat ay public, di ba? Pero, merong mga sign si YouTube na tinitingnan. Ano yon? Yung mga nag-like ng videos mo, yung mga nag-comment, hindi naman magko-comment yan kung hindi mo na-capture yung attention ng mga yan. Hindi magko-comment yung mga yan, di yan mag-i-effort mag-type, ganyan. Magko-comment sa video mo. Kung, alam mo yun, wala silang pakialam doon sa content mo. So, nag-comment yung mga yan kasi na-capture mo yung attention nila. Diba? Ano pa? Yung mga nag-share ng video mo. Bakit sila nag-share ng video mo? Bakit nila share? Kasi gusto nila na mas marami pa yung makapanood ng videos mo. Kasi alam nila na nakatulong sa kanila. Na helpful ang video mo. About this viewer satisfaction, ilan lang yan sa mga signs na tinitingnan or signal na tinitingnan ni YouTube. Grabe mga ma'am sir, no? Kaya pala ngayon, di ba, nagtataka tayo bakit sobrang baba na ng reach. Kahit anong gawin natin, same lang naman yung effort na binibigay natin sa mga videos natin. 'Di ba? Minsan nga may mga bago tayong pa-unbar, 'di ba? May mga effort tayo sa mga edits natin. Pero bakit ganoon? So itong mga metric na to, grabe ang dami na palang tinitingnan ng YouTube algorithm ngayon. Kaya kung every upload, meron kang 500 views, 1K views, pero yung mga views na yan ay real views talaga. Organic views talaga, galing sa mga returning viewers mo, meron ka pa ring revenue. Meron ka pa ring revenue at hindi ka pa rin mazizero. Okay mga ma'am sir, kaya ngayon alisin na natin yung mindset na paano kaya i-click yung video ko. Ganon, di ba? Ngayon kasi kailangan yung mindset na natin, paano manunood yung mga viewers na to hanggang dulo sa video ko. And guys, instead na, alam mo yun, mag-burnout tayo, maging nega tayo, think positive lang. So, ayun guys, if you think na nakatulong sa inyo, kahit paano na-motivate kayo dito sa video natin, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So, ayun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po! And of course, mga ma'am sir, gusto ko rin pasalamatan at i-shout out yung mga members ng channel natin na hanggang ngayon ay nakasupport pa rin. Ayan. Thank you so much po sa mga nag-avail ng ating membership at sa mga nag-rejoin. And to all my members na may concern, question at gustong magtanong, ayan, you can reach out doon sa ating email ad provided sa ating description below.